Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Russell Ompay again. And medyo matagal na wala akong upload dito sa aking YouTube channel. So dito sa aking video na ito ay ibibigay ko sa inyo ang mga list of requirements sa pag-apply sa Schengen states or Schengen area sa visa. So ayan, bago natin umpisahan, konting intro muna. Ayan, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, maraming salamat sa inyong time na panoorin ang video na ito, at I hope at the end of the video may makukuha kayong idea or kaalaman kung paano kayo mag-uumpisa sa inyong application sa kung saan man kayong country pupunta sa Schengen states. So ayan, itong aking video ay para to dun sa mga kapwa ko caregivers na nandito sa Israel na nagtatanong sa akin kung paano ko ginawa ang process sa pag-apply doon sa Greece. So ayan, para to dun sa mga caregivers na nandito na yung mga may mga employers or may mga visa. So ayan, unang-una, ang ginawa ko ay pumunta muna ako sa website ng Greece Embassy. Ilalagay ko na lang siya sa link sa baba. Ilalagay ko na lang siya sa description, yung link sa baba, no? Yung website ng Greece Embassy. So ayan, nag-email muna ako sa kanila, humingi ako ng lista ng mga requirements. And then, siguro wala pang isang araw, nag-reply na agad sila sa akin. So, sa reply nila sa akin, nakasaad na doon yung mga list of requirements na kakailanganin na dapat nating isubmit sa Greece Embassy. So, ang mga requirements pala na isasubmit natin sa kanila ay naka-scanned at saka naka-PDF format. Lahat ng klase ng papel na isasubmit natin sa kanila through email ay naka-scanned and PDF format. Hindi pwedeng yung picture galing lang sa cellphone, kung yung mga nakasave lang sa gallery natin, hindi siya pwede, kailangan naka-scan. Kailangan klarong-klaro yung pagkaka-kopya ng ating mga documents. So ayan, yung unang documents na kakailanganin natin ay ang full copy of our passport. So yung front copy, yung may picture natin, yun ang kailanganin. Ipascan yun. Tapos yung kung nakapag-travel na kayo sa ibang bansa, kailangan din yung visa at saka yung stamp ng entry and exit sa kung saang bansa ka man ang galing or sa kung saang bansa man ang iyong napuntahan. So kailangan mo din siyang ipa-scan dahil kasama mo siyang isasubmit. And ang pangalawa ay ang ating working visa. Ang ating working visa ay kailangan may 3 months valid pa. Valid pa siya ng 3 months bago tayo umalis. At pagbalik natin dito, halimbawa ako, May 22 ako babalik dito. So, kailangan June, July, August. Ayan, may 3 buwan pa. Yung visa ko ay hanggang September. So, pasok na pasok pa yung aking working visa. So, kailangan 3 months valid pa yung ating working visa. At ang ating passport pala ay kailangan 3 months din ang validity ng ating passport pataas. So, ayan, hindi katulad sa Pinas or sa ibang bansa siguro, kahit sa US, kailangan 6 months ang validity ng ating passport. Dito sa Schengen area ay 3 months lang passport at ang ating working visa. So, ayan, ang pang-apat ay re-entry visa. So, sa re-entry visa, kailangan, bago ka kumuha ng re-entry visa, kailangan may naka-reserve ka ng flight ticket kasi yun yung pagbabasihan ng iyong re-entry visa. So, bago ka tumawag sa agency mo para humingi ng re-entry visa, kailangan may nakabook ka na ng flight ticket round trip. So, ayan, bago ka tumawag sa iyong agency. Ako, nagkamali ako kasi ang pagkakaalam ko kasi yung re-entry ay ibibigay sa iyo 2 days, 3 days before yung flight. Pero pag nag-apply ka pala dito sa Schengen stage, Schengen visa, bibigyan ka pala ng re-entry agad basta't may flight
ka na. May itinerary ka ng ibibigay sa agency para kasi doon nila titingnan yung date ng alis mo at yung date ng balik mo. So, ayan, re-entry visa. And panglima yung hotel reservation. Kailangan may hotel reservation ka na bago ka mag-apply. Kailangan yung pag kumuha kayo ng hotel, pag nagpapa-reserve, dapat yung free cancellation and book now, pay later. Ayun, para pagka in case na nagbago yung isip nyo, gusto nyo magpalit ng hotel, pwedeng nyo siyang i-cancel ng free of charge. Kasi piliin nyo yung free cancellation, book now, pay later. Kasi yun yung ginawa ko. Dalawang hotel akong kinancel. So yung pangatlo, yun na talaga yung kinuha ko. So ayan, after that, international travel insurance. So, dapat may international travel insurance. Ako, kumuha ko sa AXA. Pwede kayo mag-search sa Google ng mga Schengen, mga international travel insurance for Schengen area. So, ayan, kailangan meron siyang 30,000 euro insurance na coverage. So, ayan, ako nga sa AXA ako kasi mabilis lang, minute lang after mo matapos yung payment, marireceive mo na agad yung, anong tawag dito, yung parang plan na kinuha mo. Marireceive mo na agad, so pwede mo na siyang i-save sa iyong computer. So yun, travel insurance, at ang pangpito ay flight reservation, yung ating ticket. Kailangan na round trip yung ating reservation sa ating ticket. Kailangan, yun ang una kong ginawa, yung mag-book ako muna ng flight bago ko kinuha lahat ng mga papel. Kasi dun sa flight reservation mo, dun mo pagbabasihan yung date ng alis mo at yung date ng balik mo. So, kailangan mag-book ka muna ng flight bago ka mag-umpisa. So, ayan yung flight reservation, and then yung bank statement. So, yung bank statement ay pwede yung DUAR natin. So, hindi na siya kailangan ipa-translate pa into English kasi tinatanggap nila kahit naka-Hebrew. So, sa akin, hindi na ako nagpa-translate. Sinubukan ko lang naman siyang dalhin nung aking day of interview kasi hindi ko alam kung hihingan ba ako ng translation o hindi. So, pagdating doon, tinignan niya at nagtanong lang siya doon sa kasama, yung nag-interview sa akin, nagtanong lang siya doon sa kasama niya na siguro marunong mag-Hebrew or Hebrew, siguro Israeli din yun. So, binasa lang, sabi ay okay. So, wala na akong, hindi na ako nagpa-translate. So, tinatanggap nila ang DUAR bank statement natin kahit naka-Hebrew siya. So, ayan. And then, employer's letter. Since mga caregiver tayo, of course, may mga employer tayo kasi may mga visa. So, kailangan may employer's letter tayo na doon sa employer's letter na yun, nakasaad doon na pinapayagan tayo ng ating mga employer na umalis ng date na ito, kung ilang araw ang ating bakasyon, kung ilang araw tayo mag-i-stay doon sa pupuntahan natin, at kung anong araw tayo babalik dito sa ating sa bahay ng ating employer. So, nakasaad doon sa unang paragraph ng letter, nakasaad doon yung ating pangalan, passport number, kung kailan tayo nag-umpisa, ganyan. Tapos, sa pangalawang paragraph, ilalagay doon ay pinapayagan ko si ganito na umalis ng ganitong date, pupunta sa ganitong bansa, at babalik siya sa ganitong date sa aking tahanan. Ganyan. Tapos palagay ng pangalan ng iyong employer. Tapos sa baba, pangalan ng iyong employer at perma, pangalan mo at perma. Or kung hindi man makakasulat yung employer mo, pwede yung anak ng iyong employer. Ayan, basta't letter of employer. Importante yun. And then, cover letter. Cover letter, hindi naman siya nilagay dun sa mga list of requirements sa embassy. Pero, pag nag-a-apply ka kasi ng visa, kailangan may cover letter ka. So, sa cover letter naman, madali lang gawin. Ako, wala akong idea kung paano gumawa ng cover letter. Nag-search lang din ako sa YouTube. Doon ko lang ginaya yung pattern ng cover letter. Siyempre, iniba ko lang yung date ng alis, ng balik. Iniba ko lang yung, basta sinunod ko lang yung pattern, pero iniba ko lang yung mga date, yung mga itinerary, mga ganyan. Mag-search lang kayo sa YouTube ng cover letter ng Schengen area. Marami kayong makikita doon. Doon ko lang din ginaya ang akin. So, ang cover letter ay isasama siya sa mga requirements na ipapasa natin sa embassy. So, ayan. At ang pang-11 ay ang ating employment contract. So, kailangan may contract tayo. So, yung employment contract ay yung POEA standard contract. Hindi yung lumang contract na kailangan yung POEA na standard contract. So, ipascan mo din lahat yon kasi kasama yun sa ating isasabit sa embassy. Importante yun ng ating employment contract.
And then, employer's ID. So, ipascan mo din. Hindi pwedeng photocopy. Kailangan nakascan na PDF file. So, ayan. And, yun yung mga 12. Meron pa pala yung dalawang color picture na white background, passport size na picture. Kailangan 3 months old na picture. Hindi yung lumang picture. Kailangan kung pwede nga lang na yung bago ka mag-submit ng iyong application, the day before mo i-submit, so doon ka magpapakuha ng iyong picture. Ayan. So, yun yung 2 color photos with white background, passport size na picture. Tapos, ano ba? At higit sa lahat, yung kailangan i-fill out natin yung application form. So, yung application form ay nakalakip sa email ng embassy sa atin. Pagka nag-send na sila sa iyo ng mga list of requirements, nakalakip na dun sa kanilang email yung application form. I-print mo na lang siya, ipaprint mo. So, kailangan kung magpa-print ka, gawin mo ng tagdadalawang kopya kasi baka magkamali ka, at least may isa ka pang reserve na copies na pwede mo siyang i-fill out. So, kailangan i-fill out mo siya ng capital letters lahat. Hindi naman sinabing capital letters, pero kailangan i-make sure mo na lang na capital para maiintindihan nila, diba? So, yun, i-fill out mo siya. Kailangan yung walang erasure, yung iyong application, kailangan klaro yung iyong pagkasulat ng iyong application form. Ayun. Tapos, pag nakumpleto mo na lahat ng mga papel, yung mga requirements, pwede mo na siyang ipascan lahat, tapos isend mo sa email. I-reply mo dun sa email ng embassy. Ayan. So, isunod-sunod mo siya. So, sa akin, ang unang, ang nangunguna sa file, syempre yung application na form. Pangalawa ay yung cover letter. Tapos, sunod-sunod na yung ibang mga requirements. So, ayan. Pagka-send ko nung mga scanned na mga documents, siguro mga 5-10 minutes naka-receive agad ako ng reply galing sa embassy, at doon na sinabi sa akin yung aking interview date. So, yung interview date siguro ay mga 2 linggo akong naghintay bago yung interview date ko. So, nung interview day ko na, so, dala-dala mo na yung mga soft copy nung pinascan mo. So, pag pupunta ka doon, dala-dala mo na yung mga photocopies. Huwag kang magdala ng mga original. Kailangan, especially yung sa contract natin. Kasi ako nagkamali ako, yung dala ko ay yung original copies ng aking contract. Buti na lang may nakasave akong nakascan sa aking laptop. So, in case na mag-apply ulit ako sa ibang bansa na kailanganin ng aking contract, at least may nakasave na ako na nakascan sa aking laptop kasi naipasa ko sa Greece Embassy yung aking mga original na contract. So, pag pupunta kayo ng yung interview, photocopies lang, wag niyong dalhin ang mga original kasi hindi na nila ibabalik yan. So, and by the way, yung bayad pala sa visa application ay 320 shekel. So, ayan, pumasa ka man or hindi, non-refundable na siya. So, pero sa Greece naman, hindi masyadong stricto. Alam kong mabibigyan siguro tayo lahat. Kasi nung pumunta ako ng interview ko, halos walang applicants, halos walang tao. 3 lang yata kami naghintay doon na mag-interview. Tapos hindi sila stricto. Kung ano yung kulang mo na requirements, talagang pababalikin ka. Kasi ako nung pumunta ako, kulang yung aking dalang requirements. Wala nga akong re-entry kasi hindi ako. Tumawag ako sa agency. Ang sabi sa akin ay, sige, tumawag ka 2 weeks before your flight, saka ka namin bibigyan ng re-entry. Sabi dun sa Greece Embassy, hindi, kailangan namin ng re-entry kasi hindi uusad yung pag ng visa mo, process ng visa mo. Kung wala kang re-entry, kaya pumunta ka sa agency mo, humingi ka ng re-entry. Tapos, yun. Kaya 3 beses akong bumalik doon sa embassy. Diyos ko, ang laki ng ginastos ko sa taxi kasi hindi ako pwedeng mag-bus kasi hindi pwedeng maiwan si Lola ng matagal. So, taxi ako. Ayun, bumalik ako, nag-submit ako ng re-entry, tapos ang pangatlong balik ko ay yung kinuha ko na yung aking passport. So, ayan. So, after ko na-submit lahat ng aking mga requirements na kumpleto na talaga, naghintay lang ako ng 1 week. Siguro 6 working days, tinawagan na agad ako na ready na for pick up ang aking passport. So, hindi sasabihin sa'yo kung nabigyan ka ba ng visa or hindi, hanggat hindi mo nakukuha ang passport na nakalagay na doon yung aking visa. So, ayan, medyo excited ako noon. Kinabukasan talagang pumunta agad ako. So, pagkaabot sa akin ng passport, tinignan ko kaagad at
ayun, success, may visa ako. So ayan, ang payo ko lang sa inyo ay kung mag-apply man kayo sa Schengen area, sa Schengen states, mag-DIY na lang kayo kasi madali lang naman kasi nasa atin lahat halos ng mga papel, 'di ba? Nasa atin yung contract, yung employer's ID, yung ano ba ito, re-entry, passport, visa, working visa natin, nasa atin naman. Ang kukunin na lang natin ay ito na lang ang gagawin na lang natin ay yung employer's letter or yung cover letter. Yung employer's letter ay pwede kang ikaw ang gumawa, papipirmahan mo lang sa iyong employer, or pwede ka ding magpagawa sa anak ba ng iyong employer, or madali lang naman ang gumawa ng employer's letter. Kung alam gawin ng anak ng iyong employer, so pwede kang magpagawa. Or pwedeng humingi ka lang mag-comment ka lang sa akin dito sa video ko kung kailangan mo ng sample ng employer's letter, at ibibigay ko sa iyo kung yung pattern ng aking employer's letter. So ayan. Tapos yung bank statement ay makukuha mo naman siya isang araw sa DUAR, 'di ba? Tapos yung flight reservation, gagawin mo lang siya online, yung hotel reservation online, 'di ba? So hindi mo na kailangang magpatulong sa mga travel agency kasi magbabayad ka pa. So ako nga nagtanong ako sa isang travel agency sa Pinas siya naka-base. So tinanong ko kung ano ang ino-offer nilang service. So sinabi nila sa akin na ganito sila nagagawa ng lahat, tapos ganito yung bayad. Tapos na-shock ako, sabi ko ay medyo pala may kamahalan din pala. And iniisip ko nung nakita ko yung mga lista ng mga requirements, sabi ko mabilis lang naman to, parang halos nasa akin na to lahat yung mga papel na kakailanganin. So nag-try ako mag-DIY. Sabi ko subukan ko mag-DIY kasi parang mabilis lang naman, kasi ipapasa mo lang siya ng mga nakascan, 'di ba? I-email mo lang siya ng nakascan, tapos ayun, maghihintay ka na agad ng interview. So sabi ko bahala na, mag-DIY na lang ako. So 'di ba, talagang lakasan lang ng loob. And ayun, happy ako kasi nabigyan ako ng visa sa Greece. And ayun, nanggaling na nga ako doon nung May 15 hanggang 22. And medyo late na nga lang itong aking video. So marami kasi akong mga kaibigan na nagtatanong paano daw ang proseso nung pagkuha ko ng visa ko sa Greece. So ayan, kaya gumawa ako ng video. So para talaga sa inyo ang video na to, para dun sa mga kapwa ko caregivers na nandito sa Israel na gusto ding mag-travel sa Schengen area. So and dun pala sa interview, hindi naman siya talagang interview na talagang nakakatakot na interview. Yung parang iba-validate lang yung mga dala-dala mong mga requirements. And kailangan pala, kabisado mo yung kung ano yung sinulat mo sa application na form mo. Kasi dun itatanong, ang gagawin lang ay chine-check lang yung mga requirements, kung anong kulang, kung anong klaseng documents ang dala mo, tapos konting tanong, ayan, saan ka mag-i-stay, mga ganun lang. So, kung ikaw, kabisado mo rin yung application mo, kung ikaw mismo ang gumawa, wala kang problema, hindi ka kakabahan. So, hindi naman talaga siya totally na interview na katulad sa US na talagang nakakakaba. So, dun sa Greece Embassy ay napakadili lang. Parang titingnan lang lahat nung iyong papel. So, ayan, sana may nakuha kayong idea at sana nasagot ko yung inyong mga katanungan kung paano ang process sa pag-apply doon sa Schengen area, Schengen states. So, ayan, good luck sa ating lahat at sana good luck sa inyong lahat sa mga nagbabalak na mag-travel doon sa part ng Schengen area. And alam kong kaya nyo yan kasi kaya ko nga eh. So DIY lang, and lahat naman ng mga documents ay napakadaling kunin lang at napakadali lang ng process. So ayan, kailangan lang ng patience, kailangan lang ng sablanut, and pray lang na makakapasa kayo sa visa na sa country ng iyong ina-applyan. So, ayan lamang. And huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panunood. At kung may katanungan kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong dyan sa comment section sa baba para masagot ko lahat ng inyong mga katanungan. Salamat! Bye-bye! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.